May sweldo ka, may trabaho ka, pero isang malaking problema lang. Ubos na ang pinaghirapan mo. Bakit? Pag-usapan natin to. Kung ikaw ay middle class at pakiramdam mo isang emergency lang, talagang financial stress na, hindi ka nag-iisa. Hindi dahil mahina ka, kamalian ng karamihan, akala nila pag sapat na ang iisang income at pagiging responsable. Realidad, may trabaho ka, may sweldo ka naman buwan-buwan, nakakabayad ka naman ng buwis, responsable ka. Sa papel, mukhang maayos pero sa totoong buhay, iba. In other words, you are just one disaster away to financial stress. One hospital bill, mawala ng work, isang biglaang malaking babayarin, ay nako. Lalo na kung ikaw lang kumakayod sa pamilya. I just want you to be honest with yourself right now. Ilang buwan ang ika nga emergency fund mo just in case kung may mangyaring hindi ka nais-nais? Pakitype na lang sa comment section. Ito yung reality ng karamihan ng middle class ng mga Pilipino. Hindi dahil mahirap ka para tulungan, hindi dahil mayaman ka naman para ikaw naman maging kampante. Parang naiipit tayo sa gitna. Ramdam mo ba na ikaw ang safety net ng lahat? No? Pag may nangangailangan, ikaw ang takbuhan. Pero ang tanong, kung may mangyari sa'yo, di ba, meron bang sasalo? Sa totoo lang, hindi ka naman magastos Habang tumataas din kasi ang presyo ng pagkain, kuryente, tuition fee, pamasahe, ang sweldo mo naman, hindi naman sumasabay. Ginagawa na natin lahat ng tama. Nag-aaral ka, tatrabaho ka, responsible ka naman. Pero ang problema, ang sistema na po ang nagbago. Ito yung hindi sinasabi ng karamihan. Hindi ka naman tamad. Ang problema, I want to tell you this truth and I hope that this will set you free. Outdated lang kasi minsan ang sistema mo. Sa panahon ngayon, di lang pwede sipag at tiyaga. Hindi pwede sapat na yung income. Hindi to reklamo, but I just want to create an awareness right now. Kapag alam mo na ang totoo, doon ka na talaga pwede mag-adjust Honestly, kung aamin ka na sa sarili mo ngayon, umaasa ka pa ba sa iisang income mo? Paano na? Again, wag naman po sana kung may mangyari. Dalawang bagay lang na kailangan po natin maintindihan. Una, ang extra income po ay hindi luho. Protection siya. Ang goal po natin dito ay options. Gulong na sasakyan just in case na let's say ma-flat, may kapalit. Dito po nagkukulang ang karamihan. Naghihintay muna ng problema. Pag may problema, doon sila gumagalaw. So ano po nangyayari? Pag delay lang konti ng sweldo, stress. Pag bawat emergency, utang. At dahan-dahan ka talaga nauubos. Anong problema ang pinagkakatakutan mo kung bakit wala ka pa rin ginagawa hanggang ngayon? Again, uulitin ko, hindi ka tamad, hindi ka pabaya, hindi ka mahina. Isa ka lang middle class na Pilipino na kailangan talaga na gumising at kailangan i-upgrade mo ang iyong sistema. Extra income right now is no longer an option but it's protection. Ang tunay na risk ngayon kung wala kang pangalawang income. So uulitin ko the Filipino middle class is no longer stable. Isang emergency lang, financial stress na. At hindi ka nag-iisa at hindi ka mali. Huling tanong, kung may mangyari bukas, may sasalo ba sa'yo? May tutulong ba sa'yo? O ikaw pa rin? Sana naman naliwanagan ka sa episode na ito at kung gusto mong talagang matutunan paano madadagdagan ang income at tamang direction at structure, hindi lang basta additional income. Explore how to build an extra income. Type extra para matulungan kita. As I always say, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.